we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa RV, basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. Today's Dawn Watch prayer meeting. ay sige, live video is starting na po. Praise God, hallelujah. Maganda po yung ating isang mabiyayang madaling araw po sa ating lahat, sa lahat ng mga Dawn Watchers na naka-join ngayon sa ating platform. 20 na po tayo naka-join sa madaling araw na ito sa panguna ng ating Spiritual Director Bishop Rosep Nozuelo kasama kay Pastora Glory. Sa umaga pong ito, tayo ay gaganap sa ating pang-anim na taon at 137 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Salamat sa ating mga tigapanguna sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang Facebook Live streaming. Amen. Naka-Facebook Live na po tayo. Kaya sa mga kamanggagawa na hindi makagising sa madaling araw ay makakapanood sila. Oo. Hindi man sila nakasama sa ating virtual na gawain, makakasama naman sila sa online na gawain. Okay, mag-comment na lang po kayo para ma-identify po kayo, ma-recognize po kayo na naka-join po kayo sa ating gawain. At nakalink na rin po ito sa YouTube, TikTok at Spotify. Salamat sa ginagamit ng Diyos para tayo ay mas mapapalawak pa natin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos dito sa Ubatan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. July 24 na po ngayon, 2026 na at napakaganda po ng topic na ating marinig o mapag-aaralan. Topic po natin, God's Powerful Presence. Okay. At ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos ay walang iba kundi si Pastor Yaji Berceles. Now, it's your turn. Sa magpalang umaga po. Ay, salamat sa Lord sa pagkakataon po na Praise makapag-highlight ng Lord. And thank you po sa Lord sa privilege po at isa pong mabiyayang umaga po sa bawat isa sa ating pong tagapanguna. Magandang umaga po Bishop Ross, kay Mami Glo po, kay Tay Pastor Alex, at kay po, at sa mga kapastoran po, sa mga PME at mga church worker po at mga kapatiran po natin sa Prayer Faith Church. Nakasama po natin ngayong Dawn Watch po. At ito po, kung meron po tayong banal na Biblia, atin pong itong buksan sa mga aklat ng mga awit sa Psalms chapter 68 verses 4 to 13. Psalm chapter 68 verses 4 to 13. Ito po yung nasasaad. Awitan natin ang Diyos, purihin ang kanyang ngalan, maghanda ng isang landas upang kanyang maraanan. Ang pangalan niya yung Yahweh, magalak na papurihan. Verse 5, ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulil at sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Samantalang ang tirahan ng suwail ay malungkot. Verse 7, Diyos nang ang iyong mga lingkod samahan sa paglalakbay, sa pagbagtas sa malawak na lupaing mga ilang. Ang lupa ay nayayanig, bumubuhos pati ulan. Ganito ang nangyayari kapag ikay dumaratad. Maging ang bundok ng Sinai nayanig din sa pagdating. Nang dumating na si Yahweh, itong Diyos ng Israel. Verse 9, dahil sa iyo yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo na'y nanariwa at umunlad. At mo pinatira yaong iyong mga lingkod
ang mahirap nilang buhay sa pagpapalay pinuspos. Verse 11, may utos na ipinalabas na si Yahweh ang nagbigay, ang nagdala ng balita ay babaeng karamihan. Ang balitang sinasabi nang dahil sa takot mga hari't hukbo nila ay tumakas sa labanan. Kaya ang mga babae na ang nagparte ng samsam. Verse 13, para silang kalapati, nararamtan noong pilak, parang gintong kumikinang kapag gumalaw yaong pakpak. Bakit mayroong sa kulungan ng tupa na pasadlak? Purihin po yung ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, magandang umaga po. Pinupuri ka Yes, namin. Lord. Sa magandang araw, muli panibagong araw, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin at ngayon, Panginoon, sa umagang ito ay patuloy na kami sumasamba at nakikinig ng inyong banal na salita. Dalangin ko, Panginoon, samahan mo yung bawat isa. Holy Spirit, ikaw po yung kumilos sa Thank you, bawat Lord. isa po. At ikaw po yung Diyos na managumpay. Itago niyo lamang ako, Panginoon, sa iyong likuran, Lord. Wala po akong kayang gawin kundi niyo po ako sasamahan. No, Panginoon, mahayag lamang po, Panginoon, ng niyo pong kalooban. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayong umaga sa bawat isa. Tulad nga po ng sinabi ng ating senior pastor, ang ating pong topic ay God's powerful presence. Thank you, Lord. Ayan, makikita sa ating binasa na teksto ang pagiging omnipotent po ng ating Diyos. Omnipotent po meaning po ay all-powerful. He is all-powerful, makapangyarihan ng ating Diyos. And God is omnipresent. Makita po natin na God is everywhere. Yan, yung presensya niya kasi ay everywhere. Yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Titingnan natin yung attributes ng Panginoon na ito through His message nga sa nabasa po natin. Ito po yung ating pagbubulay-bulayan. Kasi alam niyo po, God's powerful presence call us to trust Him. Amen po. Ayan. Dahil sa kanyang powerful presence, hindi lang basta presensya, kundi makapangyarihang presensya, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. At yung tema po nating sasagutin, where do we see God's powerful presence at work? Saan po ba natin makikita ang makapangyarihang presensya ng Diyos na kumikilos? Ayan po. Alam natin na makapangyarihan po ang ating Panginoong Diyos and He is everywhere. Pero saan natin ito makikita? Ayon po dito sa ating teksto, unang-una pong puntos ay God's presence in His creation. Yan. Makikita po natin ito sa mga verses na verse 4, 8 to 9, tsaka po sa 13. Alam niyo po yung majesty, tsaka yung provision in nature and all living things. Yan, makikita natin ang kanyang powerful presence sa kanyang mga nilikha. Yung nilikha mismo shows the power of God. Yan, siya lang ang may kakayahang lumikha out of nothing. Yung tinatawag na ex nihilo. Yan, ibig sabihin po ay God created the universe out of nothing. Yan, di ba po kapag meron tayong gagawin, halimbawa magluluto tayo o kaya yung project ng anak natin, yan, marami tayong mga materyales, ganyan, marami tayong hinahanda. Pero yung ating Panginoon, He created the universe, the earth out of nothing. Amen? Yun tinatawag na ex nihilo. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, di ba po? In the beginning, God created the heavens and the earth. At sabi po sa Hebrews 11:3, by faith we understand that the universe was formed at God's command, that what is seen was not made out of what was visible. Sa Tagalog po, sa pamamagitan ng pananampalataya ay nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang mga bagay na nakikita ay nilikha mula sa mga bagay na hindi nakikita. Yun po yung sabi, out of nothing. Ganun po siya ka-powerful. Na kaya niyang lumikha ng isang bagay, ng isang mundo, out of nothing. Yan. Di ba po marami tayong ginagawa, pero ang Panginoong Diyos po ang siyang lumikha sa bawat isa sa atin. We see His powerful presence in nature, in His creation. Di ba po, ang ganda-ganda ng mga bundok, ang ganda-ganda ng paligid, lalo na po dito sa amin sa bukid, lalo na po sa probinsya. Alam niyo po, may time na umattend kami ng, nakiramay po kami dun sa
kaibigan namin, kaklase namin siya nung college. Namatay po kasi yung asawa niya. So parang naligaw pa po kami ni Pastor Sander noon. Mas matagal pa yung binyahe namin kaysa dun sa nag-stay kami, nakiramay dun sa kaibigan namin. Tapos inabutan po kami ng gabi, nakita po namin yung bundok din, din po kasi doon, bukid din sa kanila. Pag uwi po namin, naabutan po namin yung sunset. Di ba po, ang ganda-ganda, kulay orange, na nag-red siya, makikita mo talaga. Sabi nga ni Pastor Sander, namangha po talaga kami nung nakita namin yun ng Kasi habang umaandar kami, para makikita namin yung bundok na nag-orange-orange pa siya, lumulubog yung araw. Sabi niya, makikita mo no, sabi nga ni Pastor Sander na kung gaano kagaling si Lord na na kung gaano kaganda yung ginawa niya. Sabi niya, binigay na niya sa atin lahat. Sabi niya pa, napaganon po siya kasi namanga siya sobra dun sa sunset. Sabi niya, binigay na sa atin lahat ng Lord, hindi lang tayo marunong mag-alaga. Po, di ba po, kinakalbo yung mga bundok, yung kagubatan, yung mga palayan, kadalasan ginagawa ng subdivision. Po, yung sa dagat, nagkakaroon ng mga dredging, yung pati sa mga ilog po, hindi po ba? Tapos talagang makikita natin kung gaano kalupit yung tao. Yan. Kasi ayaw nyo po yung nature na nilikha ng Diyos. Nagpo-provide po yan sa atin ng pagkain, ng shelter. Una niya po yung nilikha. Para special na nilikha tayo. Una niya po yung nilikha. Yan, ikaw po yun, tayo po yun, special na nilikha niya. Makikita natin yung powerful presence niya pag tumingin po tayo sa salamin. Po, makikita natin yung sarili natin, di ba po? Makikita natin how great that God's creation. Po, sabi nga po dun sa Psalms, di ba? Fearfully and wonderfully made. And sa Tagalog po, kahindik-hindik. Di ba po? Kagila-gilalas na pagkalika. His majesty and provision in nature and all living things. Makikita po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi sa verse 4 po, sing to God, sing in praise of His name, extol Him who rides on the clouds, rejoice before Him, His name is the Lord. Alam niyo po, this God rides on the clouds. Yung pag-iisip kasi ng mga tao those days, yung mga pagans, yung mga pagano, yung ang kanilang Diyos-Diyosan daw, sumasakay sa clouds. Yun po yung Pero sabi ng psalmist, dito po, na nabasa natin, actually yung Panginoong Diyos, He is the one who rides on the clouds. Hindi yung mga Diyos-Diyosan na yan. Po, pinapakita ng psalmist kung sino ang Diyos. He is the creator and He is present managing His creation. Siya nagme-manage sa lahat ng kanyang creation. Sabi sa verses 8 to 9, di ba? The earth shook. Yan, yung manig. The heavens poured down rain before God, the one of Sinai, before God, the God of Israel. You gave abundant showers, O God. You refresh your weary inheritance. Yung mundo po, yan, yung heavens before God, sabi, itong creation ng Lord, they are in the presence of God. Nakikita ng Diyos and He is also, He pour His presence sa mga nilalang niya. Yung presensya ng Diyos makikita sa analogy ng kanyang creation. Sabi din po sa verse 13, even while you sleep among the campfires, the wings of my dove are seated with silver, its feathers with shining gold. Sabi pong ganun. Pinapakita na dito na kahit ibon, napapansin po ng Diyos yan. And you can see the presence of God kung paano niya pa rin inaalagaan ang kanyang mga nilikha. And that's how real the powerful creator we have. And He is also the one managing all His creation. At ang pangalawa po, paano po nating makikita yung presensya, yung makapangyarihang presensya ng Diyos na kumikilos? Pangalawa po, God's presence in His people. Makikita po natin yan sa verse 7 and verse 10. And sabi nga po, He leads, He protects, and provides for those who trust in Him. Ini-emphasize natin dito yung your people, sabi your people, yung mga lingkod. Ayun, ganun. God, you went out before your people, sabi po dito. When you marched through the wilderness. Yun sabi sa ating text. Sinasabi dito na kung ano ang ginawa ng Diyos
sa bayan niyang Israel kung paano niya sinamahan po at niligtas ang Israel nung sila ay naglakbay sa Ehipto. Mula sa Ehipto patungong Promised Land po sa Canaan. 40 years po silang sinamahan ng ating Panginoon at hanggang ngayon sinasamahan sila ng ating Panginoon. Sabi po doon sa verse 10, at doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod ang mahirap nilang buhay sa pagpapalay pinuspos. Sabi, your people settled in it. Mula sa slavery po sa Egypt to Promised Land, sinamahan sila ng mighty presence of God hanggang mag-settle sila sa Promised Land. Pinapakita po dito yung presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Amen po, nasaan ang Diyos? Kasama natin siya ngayon. Yan, tayo ang kanyang bayan. Tayo ang kanyang anak, mga lingkod, mga hinirang. Alam niyo po, dito po sa lugar namin, nung unang, yung mga po, nag-ano na po kami dito, for good na po talaga kami dito sa Zambales dahil po nagtrabaho nga po kami sa labas sa Metro Manila. Alam niyo po sa lugar na to, kapag bumibisita kami dati, talaga may kakaiba po sa lugar na to, parang iba yung presensya, parang maano. Kasi, nung mga unang taon po ng tira namin dito, lalo na po nung 2020, 2021, meron po talagang mga mapaglarong masasamang espiritu po. Yan. Talagang ako, sabi nila, di ba may mga third eye daw. Wala naman po akong ganun. Pero alam niyo po, talagang makakakita ka talaga, magugulat ka na lang po. Ganun, may bata na tapos yan, mayroon po kong karanasan kasi may announcement po yung sa MECO na mag-aano daw sila, magpapatay ng ilaw ng 8 to 5, ganyan. So sabi ko, paano yan, may labahan ako. Sabi ko, ay alam ko na, kahit naman hindi po ako sobrang agang person talaga, nagising po ako ng alas 4 ng madaling araw kasi sabi ko maglalaba ako. Masipagsipagan po, di ba? Tapos alam niyo po, paglabas ko ng kwarto, yung kwarto po kasi namin, yung pinto ng kwarto namin, ang pagkalabas niyo po, ang bungad po nun yung bintana namin dito na glass. Yan. Pagkalabas ko po na ganyan, may nakita po akong nakadikit sa bintana na mukha, tapos ang laki ng mata. Ganyan, nakadikit siyang ganun. Akala ko po yung pangamangkin ni Sander kasi yung mga 3 batang yun, magbibinata sila. Pero mga bata pa po, mga 10, 11 years old. Para napagkatuwaan nilang magkampo sila dito sa labas, matulog. Inisip ko po sila, at isa sa kanila yon, nakadikit yung tapos ang laki ng mata, parang nananakot. Ang ginawa ko po, inirapan ko pa. Hay nako, nananakot pa kayo, sabi ko pang ganun. Tapos nung na po, binuksan ko yung pinto dito sa kusina namin. Ine-expect ko na gugulatin nila ako, ganyan. Tapos mga siguro, ang tagal na, sabi ko, bakit parang wala? Tapos alam niyo po, na-realize ko, yung bintana po pag nasa labas, ang makakasilip lang po doon mga kasing tangkad po nila Pastor Alex, malalaking tao po. Hindi po yung maliliit. Tapos hindi rin talaga siya madidikitan ng muka. Kasi po may mga halaman po doon ni nanay, meron pong tungtungan doon. Talaga madidikit. Tapos bigla akong ay parang iba yung nakita ko sabi ko pang ganun, tinatakot. Tapos yun nag-rebuke na ako, sabi ko wala kang matatakot dito, hindi mo ako matatakot, in Jesus name umalis ka. Tapos sabi ko ganyan, siyempre parang tatakutin niya ako, maglalaba ako, multo ka lang, ang dami kong labahin. Lalaba talaga ako. Tapos alam niyo po, may nakikita yung mga pamangkin dito po kasi sa bahay na to. Po kasi to, regalo po sa amin ng biyanan kung nung kinasal kami. Pero nung hindi pa po kami dito tumira, nasa Makati kami nagtatrabaho. Tumira po sila dito. So yung mga pamangkin po namin, nasanay na sila dito sa salas na tulog. May kwento rin sila na may malaking salamin po dito kasi sa salas namin. Kwento niya po, bigla siya nagising, paggising niya po, dun sa salamin may nakita siyang mama na nakatalikod. Ibig sabihin po, kung nakatalikod sa salamin, sa kanila nakaharap. Ganun po. Ganun yung may kakaiba po talaga dito sa bahay. Pero alam niyo po, kung anak ka ng Diyos, baka po sa mga oras na to, kahit pastor na po tayo, natatakot pa po tayo sa multo. Baka Kristiyano na tayo, natatakot pa tayo sa multo. Diba? Alam niyo po, kapag kasama mo yung Diyos, hindi ka po matatakot. Yes. Po lahat dito, kung ano po yung mga image, mga rebo-rebulto na nandito ng biyanan ko,
tinanggal ko, tinago ko, ayan. Tapos 'di ba sabi nila, para daw maano yung bad spirit, mag-ingay ka daw. Pero alam niyo po, dahil nga nandito po kami, palagi po ako nagpapatugtog ng godly song, Praise ng God. mga ng mga worship song, ganyan. Tsaka sa ingay po ng anak ko, tsaka ng bunganga ko, ewan ko, hindi po umalis. Di ba? Pero ayun, salamat sa biyaya ng ating Panginoon talaga. Wala na pong nakikita dito Glory sa to bahay. God. Po. Kasi alam niyo po yung mga masasamang espiritu nandiyan yan para manakot, mag-steal ng joy, ng Tama. kalakasan. Kaya ang dapat lang natin gawin is i-rebuke natin ito kasi alam niyo po yung presensya ng Diyos, 'di ba, nasa kanyang sa unang-una ko po nasa kanyang mga creation, lalo na ang presensya ng Diyos nasa ating mga mga sa ating mga lingkod niya. He is with His people. Kaya kailangan nating manigan. Hindi yung, ay bahay nila yan, magtabi-tabi po kayo. Hindi, tayo po ang mataas na nilalang ng ating Panginoon. Ang mga bad spirit yan, may destiny na sila sa hell at mas malakas tayo sa Kanya kasi nasa atin po yung presensya ng ating Panginoon. Sinasamahan niya tayo, sinasamahan niya ang kanyang bayan. Sabi po, at di ba po sabi po sa Matthew 1:23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Yung parang po salamat sa pagmamahal ng Diyos sa atin na sobra na He sent His only Son to be with us. Dahil sa pangako ng Diyos, we know that we will never alone. Po, hindi ka nag-iisa, hindi tayo nag-iisa. Yung Old Testament, di ba, emphasize na sinasamahan sila ng Diyos. Yung panahon ni Moses, maraming pagkakaroon sinasamahan talaga na sila ng Diyos. Dito, ngayon po, yung prophecy nangyari when Jesus Christ became human being, naging tao po siya. At ang sabi nga, di ba po, ang pangalan niya Emmanuel, na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. Literally, ang Diyos naging tao at sinamahan ang kanyang mga hinirang. Sinamahan ang mga tao. Naging tao po siya. Sabi sa aklat ng 1 sa chapter 16 verse 7, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis, ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Ito yung sinabihan ni Jesus Christ, yung mga alagad niya na naaalis na siya. Siyempre, di ba po, nalungkot yung kanyang mga disciple, pero sabi niya, it is for your advantage na ako ay aalis. Kasi kung hindi ako aalis, yung helper, sino po yun? Yung Holy Spirit ay will not come to you. Tama. Pero pag ako ay aalis, I will send Him to you, sabi ng ating Panginoong Jesus. Sinabi ni Jesus Christ, I will send the Holy Spirit. May time din na sinabi niya na yung, my Father will send the Holy Spirit in my name. Sabi niya po, ang presensya po ni Jesus Christ ay nasa atin sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Sa word ni Jesus Christ, where 2 or 3 gathered in my name, I am there in the midst of them. Sabi po yun sa Matthew 18:20. Nandito si Jesus Christ sa pamamagitan ng Holy Spirit. Nandito po siya sa kalagitnaan natin ngayon. Kahit magkakaiba po tayo ng lugar, sinasamahan po tayo ng presensya ng ating Panginoon. Nag-gather po tayo para sa kanyang pangalan. So kung sinasabi natin ngayon na Jesus Christ is among us, it is the power of the Holy Spirit. Nandito po siya. Time will come, we will be having a new earth. Di ba po? Sabi ni Paul, we will see Jesus Christ and you will be like Him because we will see Him as He is. And perfect human being siya, magiging ganun din po tayo. Makikita natin si Jesus Christ. We are His people at nasa atin ang presensya ng Diyos. At ang pangatlo po, saan po natin makikita ang kumikilos ang makapangyarihang presensya ng Diyos? Makikita po natin sa verses 5 to 6 at 10 to 11 po. God's presence in the powerless. He defends the weak. Makikita po natin lagi yan, pinagtatanggol ng Diyos ang mahihina. He restores the lonely and empowers the overlooked, yung mga napapabayaan. Makikita natin dito yung puso ng Diyos sa mahihina tulad ng mga ulila,
yung fatherless, yung mga orphans, kahit yung mga balo po. Alam niyo po, wag po kayong mang-aapi ng mga ulila, mga balo po, kasi mahal na mahal po yan ng Diyos Tama. kapag yan. Nasa Biblia po yan. Yan. Yung, alam niyo po, those days kasi, pag namatayan ka ng asawa, sobrang hina mo na. Yan, wala kang defender. Yung mga kalakasan po kasi nung araw ay nasa asawang lalaki. Yun po yung kultura nila. And God is the father to the orphans and the defenders of the widows. Yan, kahit sa mga lonely, God send the lonely to a family. Binibigyan niya po ng pamilya ng kasama yung mga malulungkot po. Yan, even yung mga prisoners po kasi dati, hindi po yun yung mga yung mga prisoner ngayon, 'di ba? Kasi mga prisoners po kasi dati, kaya sinabi niya dito mga prisoners, yung mga hindi nakabayad ng utang, ganun po yun noon, yung mahirap sila, kaya sila nakukulong. Unlike today, 'di ba, wala na daw nakukulong sa utang. Yung tinatakasan na lang. Ayan, pero noon ganun po, yung mga mahihirap, mga wala silang utang, nagiging prisoner sila. Ay wala silang pambayad ng utang, di sa makabayad sa utang, nagiging prisoner sila. Kaya sinabi po dito, kahit even prisoners, tinutulungan sila ng ating Panginoon. Sabi po sa verse 10, at doon mo pinatira yaong mga lingkod ang mahirap nilang buhay, pinagpalang lubos. Makikita natin yung power ng Panginoong Diyos sa mga powerless, sa mga mahihina. God also strengthened them, tapos cares for them, look after them. Isa din sa mahihina nung araw po ay yung mga kababaihan. Sabi po sa verse 11 ay, may utos na pinalabas na si Yahweh ang nagbigay, ang nagdala ng balita ay babaeng karamihan. Sabi po sa English, the Lord, sa English po ay, the Lord announces the word, and the woman who proclaim it are a mighty throng. Tinawag yung mga babae dito na mighty, na in those days po kasi, women are weak. Opo, yung panahon noon, tingin ng mga tao, they are the weaker sex, yung mga kababaihan po. Mas mahina sila. Yun po yung tingin sa kanila. Pero dito tinawag sila ng Diyos na mighty. Diba? May mga examples po kung paano nag-proclaim yung mga kababaihan, di ba po? Usually, pag may mga victories po sa mga labanan, yung mga nagbabalita at nagpo-proclaim po, yung maawit, yung mga kababaihan. Yung pag dumating yung mga sundalo galing labanan po, sila yung at nanalo, yung mga kababaihan po yung umaawit. Naalala nyo po yung time na natalo ni David versus Goliath, di ba po? Ang umawit at sumayaw yung mga kababaihan, at si Haring Saul nung bumalik siya sa umawit pa nga sila na ang napatay daw ni Haring Saul ay libo-libo at si Haring David ay doon po talaga nagselos na si Haring Saul, di ba po? Doon yung selos niya kay David. Yan po, yung mga kababaihan po, sila ang umaawit, nagsasabi na kung sino yung mga nanalo. Kaya nga sa mga nababasa natin dito, yung mga kababaihan, pinili din ng Diyos to proclaim the victory at ang word ng Lord. Mababasa po natin yan sa Marcos, ganun sa Matthew, di ba po? Sila yung unang nakaalam at nagbalita nung resurrection po ni Jesus Christ, di ba po? Mga kababaihan din. Sila yung inutusan para sabihin na sa disciple ni Jesus Christ. Sa Book of John, di ba po, si Mary Magdalene, siya yung pinili para magsabi na tungkol sa resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pa nga naniniwala yung mga disipulo noon eh. Yan po. Sila po yung mga sinaunang marites noon. Pero yung mga minamarites nila is yung truth. Yan, hindi yung chika lang, yung katotohanan. Makikita natin yung talaga ng Lord sa mga kababaihan kasi 'di ba yung iba pong mga samahan, denomination, ayaw nilang patayuin yung mga kababaihan para maghayag ng salita ng Diyos. Pero kitang-kita po natin dito na pinili din ng Diyos ang mga kababaihan, mga sinatawag nilang mahihina, mga powerless. Kasi alam po nung mga panahon na yon na mahihina ang tingin ng tao sa mga kababaihan. Binibigyan sila ng pero binibigyan sila ng kalakasan at privilege ng Diyos para magsalita.
Di ba po, sinabi nga nila yung resurrection ni Christ Hindi kaya mahihina ang mga babae. Amen po. They can do multitasking. Tingnan niyo po sa ano na to, sa gawain ngayon. Sino pong mas marami? Mga Babae. babae. Hello po tayo. Di ba? Mga kababaihan ang mga ang karamihan kasama natin ngayon, di ba? Yan, hindi ko naman po binababa yung mga kalalakihan, yung mga kakayanan ng mga lalaki. They are indeed strong, malalakas talaga yung mga lalaki. Sandigan sila ng pamilya. Ewan po, sila yung binigay ng Diyos na maging provider. Yan, nilikha po silang ganyan. Pero alam niyo po, parang makikita mo parang minsan hindi kaya ng lalaki yung mag-multitask, no po. Excuse me po, Taya. Bishop, parang di nila kayang multitask, diba? Naglalaba habang nagluluto. Tanong niyo po sa mga asawa niyo kung kaya nila yun. Hindi po ba? Nagluluto habang naghuhugas ng plato. Di po, naglilinis ng bahay, nagluluto, naglalaba habang nagbubunga. Di ba? Hindi po kaya ng lalaki yan. Yung mga babae lang po nakakaya niyan. At salamat sa Lord po sa kalakasan. Yung purihin po yung Diyos sa buhay ng mga kababaihan. Sa buhay po nating lahat. May mga kapwa man tayong mahihina pero nasa kanila ang kalakasan ng presensya ng ating Diyos. Purihin po yung Panginoon. At bilang pong pagtatapos po, bilang pong conclusion, God is powerful and present sa kanyang mga nilalang. Yan, by God's powerful presence, kaya niyang iligtas ang kanyang bayan, ang pinili niya at ang mga hinirang niya, and even the powerless. God is empowering them. We should respond na we believe. Naniniwala po tayo sa ating Panginoong Diyos na we believe that God is present, that Diyos, we feel it, we believe that He is present because He promised to be. Po sa Old Testament, di ba, as Emmanuel, tapos ngayon po as Holy Spirit, pinangako ng Diyos ang kanyang powerful presence po sa atin. It's a promise. Kahit hindi mo maramdaman, kasi di ba minsan na natin na tungkol lang sa feeling, syempre nakasama natin ng Diyos. Hindi po, kahit hindi mo maramdaman, kailangan mong maniwala at you will see. Kasama mo yung ating Panginoong Diyos. Kasama natin siya. Full presence of Jesus Christ at mararanasan natin ito. Kasi when we enter God's presence with praise, He enters your circumstances with power. Purihin natin yung Diyos lagi, maranasan natin ang kanyang presensya, and you find real rest in the presence of God sa pamamagitan ng pagtitiwala po sa Kanya. Sabi sa Psalms chapter 16 verse 11, "In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Nawa lagi natin pong maranasan ang kagalakan dahil lagi siyang nandito para sa atin, ang presensya niya. Magpatuloy lamang po tayo sa gawain ng Diyos at umabot pa para maranasan din at umabot pa ng mga ibang tao para maranasan din ng iba yung tunay na kagalakan kapag nasa presensya. Po, kung alam lang natin at inaalala lagi, hindi tayo manghihina kasi ang presensya ng Diyos ay makapangyarihan. Purihin po yung Panginoon. Diyos po yung papuri. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming nasa langit, maraming pong salamat, Lord, sa patuloy na pagsama mo sa amin. Maraming pong salamat sa mga salita mo. At salamat, Lord, dahil yung ang malakas mo o makapangyarihan mong presensya, Panginoon, ay lagi pong sumasa amin. Salamat po, Lord. Ito pong aming dalangin, no, ipagpupulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God po. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin si Lord sa buhay ni Pastora Jaji. Amen. Na hindi kayang takutin ng multo. Hallelujah. Ng kapre. Amen. Kasi maraming puno din sa lugar nila. Oo. Doon kami nagagawain, nung bago-bago ang gawain sa lugar ng San Marcelino rin. Nagawain din tayo sa ilalim ng puno ng mangga doon. Nalaki ng mangga nila doon. Pero salamat dahil yan ay patunay lamang na ang pagsama ng Diyos sa buhay natin ay dapat natin lagi maranasan. Okay? Mawawala ang takot, okay? Mawawala ang pangamba, okay? Mawawala ang alalahanin.
Kasi sa presensya lamang ng Diyos, doon natin makikita talaga ang kanyang kapangyarihan. Huwag tayong aalis sa presensya ng Diyos. Huwag tayong hahayo without the presence of God. Amen? Huwag tayong lalaban kapag wala ang presensya ng Diyos. Napakalaga sa buhay ng isang mananampalataya na ma-recognize niya lagi na ang kanyang lakas, ang kanyang galing, ang kanyang talino, ang kanyang yaman ay hindi galing sa kanyang abilidad, kundi yan ay biyaya ng Diyos. Okay? Yan yung pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. Yung mga kapatid ko sa Panginoon, hangarin natin lagi na tayo ay lagi nasa presensya niya. Alam ko maraming kaabalahan sa buhay. Marami tayong pwedeng gawin sa buhay. Pero sa lahat ng ginagawa natin, lagi natin hilingin sa harapan ng Diyos ang kanyang pagsama. Kung ikaw ay namamalengke, Lord, samahan mo ako. Kung ikaw ay naglalaba, Lord, bigyan mo ako. Lagi hingin natin ang kanyang pagsama. Dahil, totoo naman, marami sa atin talagang naghahangad ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto nila makakita ng himala, kagalingan, okay? Mga bagay na talagang amazing sa kanilang paningin. Ngunit bago natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan muna natin maunawaan ang kanyang presensya sa buhay natin ito. Alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon, ang tunay na himala ay hindi lang ang pagbabago ng ating kalagayan o sitwasyon. Ang pinakamalaking himala na nararanasan ng bawat isa sa atin, alam niyo kung ano? Ang presensya ng Diyos mismo ang kasama natin. Ang Diyos mismo ang kasama natin. Katulad sa umagang ito, mga Dawn Watchers, nararanasan na ba natin ang himala ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Yes, we appreciate it. Ginising tayo madaling araw para manalangin. Okay? Kaya lagi kong sinasabi, ano mang inaalok ng kabalaan ng salibutang ito, mas piliin natin lumagi sa kanyang presensya. Dahil ang buong Biblia, makikita natin dito, yung mga nanagumpay, makikita natin sila kung paano sila nanagumpay. Kasi sinasamahan sila ng Diyos. Si Moises, paano siya nanagumpay? Nakita naman natin ang pagsama ng Diyos sa kanya. Si Josue, nakita naman natin, mismo ang Diyos nagsabi sa kanya, ako isa sa iyo. Amen. Si David, laban kay Goliath, nakita din natin kung paano siya pinanagumpay sa laban. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Kasi yung sinasagot na tanong ngayon, where do we see God's power? Saan nga ba natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang presensya sa buhay ng bawat isa sa atin? Gusto natin maranasan? Tingnan mo, creation. Okay? Tingnan mo yung mga nilikha niya. Sa gabi, lumabas ka, makita mong ganda ng mga bituin sa langit. Amen. Di ba? Diyan pa lang makikita mo na presensya ni Lord. Okay, ano pa? Lalo na kapag 'di ba may bagyo ngayon, umuulan, tapos biglang nakita mo sumikat ang araw. Anong mararamdaman mo? Wow, bless God. Ang masasabi mo dahil yung pag-ulan wala naman tayong kontrol sa ulan, tama po ba? Natutuwa nga tayo ngayon nakikita na sa radar yung bagyo umiiwas sa bansa natin. Anong kaagad na nasasabi natin? Praise God. Kasi ang Diyos lang ang may kontrol ng lahat. Ang Diyos kayang pahintuin ang ulan. Ang Diyos kayang palikuin ang bagyo. Tama po ba? Nakita yan ni Haring David. Kaya yung unang pananalita niya, makikita natin kung paano niya sinimulan na ang papuri niya sa harapan ng Diyos. Bilang siya ang may lalang ng lahat, hari ng buong sanlibutan. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa presensya ng Diyos, hindi limitado ang mga bagay na limitado sa atin. Okay? Mga bagay na hindi natin kaya gawin, kapag kasama natin ang Diyos, tiyak ako, mananagumpay tayo. Okay? Hindi lang sa mga bagay na nakapaligid sa atin, mga nilikha ng Diyos, makikita ang presensya niya. Makikita din natin ang kanyang presensya. Saan? In His people, sabi ng ating preacher. Sa atin, makita dapat ang presensya ni Lord. Diba? Hindi kapag nakita tayo, tumatakbo na ang tao, natatakot. Nako, ayan na siya, mangungutang na yan. Hallelujah. O ayan na yan, sigurado ako. Hindi dapat ganoon. Dapat kapag nakita tayo,
ang makita sa atin ay yung presence ni God. Amen? Okay. Hindi tayo yung nakita lang ng multo, nauna nang tumakbo. Hallelujah. Okay, salamat doon sa testimony ng ating preacher. Okay. Bakit? Kasi alam niya yung gagawin niya. Okay. Nauna sila sa mundong ito. Amen. Mga fallen angels yan na nananakot lang. Hanggang takot lang naman yan Pero masigit na makapangyarihan ang espiritong taglay natin kaysa sa kanila. Amen? Kaya, cast it out, no? Palayasin mo, wala silang kapangyarihan. I-deklara mo yung lugar mo as spiritual territory. Itong lugar na ito, lugar ng mga anak ng Diyos. Wala kang kapangyarihan sa lugar na ito. Get out in this place in Jesus' name. Hallelujah. Taboy mo. Okay? Kasi minsan naliligaw lang. Hala nila, oo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, prove it na ang Diyos nga ay nasa atin. Ang presensya niya ay nasa atin. Sabi nga natin nung una, nakita natin kung paano pinatigil ng Diyos ang ulan. Tama po ba? Okay. Practice your faith. Malay mo, pag sinabi mo, Lord, wag uulan sa papuntahan ko, magugulat ka. Hindi nga uulan. Amen. Nararanasan niyo ba yun? Okay. Simpleng panalangin, pero nagaganap. Kaya nangyayari. Dahil kasama natin ang Diyos. Nakita naman natin yung bayang hinirang ng Diyos, di ba? Nung sila ay pinalabas sa Ehipto. Kita niyo yung presence ni God sa buhay nila. Di ka ba matutuwa sa gabi meron silang wall of fire. Sa araw meron silang ulap na lumulukob sa kanila para hindi sila mainitan sa paglakad nila sa disyerto. Masigit tayo ngayon. Tama po ba? Na sa buhay natin, daming bagay nakikita, mga aksidente, trahedya. Pero ano ang kalagayan natin? Nasa atin ang pag-iingat ng Diyos. Kasi nasa buhay natin ang kanyang presensya. Okay, yung Santong Espiritu ang siyang liwanag na siyang magsasabi na nasa atin nga ang presensya ng Diyos. Kaya huwag kang papayag, kapatid, na mawala ang presence ni God sa buhay mo. Okay? Tanggalin mo na yung hinanakit, galit, sama ng loob sa puso mo. Okay? Hindi mananahan ang Holy Spirit sa iyo. Aalis siya. Amen. Kasi ang Holy Spirit matampuhin kung ang Diyos ay amang malilika, ang Diyos ay willing magsakripisyo. Ang Holy Spirit ngayon ang siyang kasama natin sa buhay na ito. Siya yung buhay na presensya ng Diyos na kapiling natin ngayon. Kaya huwag kang papayag na magtampo ang Holy Spirit sa iyo. Magtampo na ang lahat, wag lang ang Holy Spirit sa iyo. Pag nilayasan ka niyan, delikado ka na. Tatadtadin ka na ng maraming suliranin. Hindi ka na nakakatulog sa gabi. Ang daming alalahanin. Amen? Kaya mas piliin natin lumagi sa presensya ng Diyos. Kung nasaan ang kanyang presensya, tunay. Nakikita ng lahat. Sinasamahan tayo ng Diyos. So, yung Pangulong sinabi, sabi, huwag mo aawayin ng mga babaeng balo, sabi ng ating preacher. Amen? Dahil mahal sila ng Diyos. Pag inaway mo sila, parang inaway mo si God. Tama po ba? Mahalin natin yung mga nagsasabing mahina. Dahil doon natin makikita, di ba? Pag sinasabi natin, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Why? Because of the presence of God. Yung presensya ni Lord ay taglay natin. Kaya kapatid, huwag mong titignan na wala kang kayang gawin, na ikaw mahina. Okay? Huwag natin titignan. Pastora Edith niya, kita niya, prayer warrior. Hindi nga man nakakahayo yan, hindi na nakakalabas ng kung saan-saan nakakasama sa mission. Pero prayer warriors natin yan sa Prayer of Faith Church. Amen. Okay? Siya yung nakaluhod, siya yung nananalangin for us kapag sa bawat mission natin. Amen. Siya yung bumabanggit ng ating pangalan habang tayo nakikidigma. Siya yung nakataas ng kamay para patuloy yung digmaan natin ay managumpay. Parang Moses ang dating. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mga babae, wag natin. Kaya nga, yung turo kasi ng Biblia na ang mga babae ay hindi dapat daw gamitin sa gawain ng Diyos. Pero kita naman natin, ang daming babaeng ginamit ng Diyos. Hindi lang dito sa kwento na binasa sa atin. Okay? Yung babaeng balo sa Serepta.
Naalala niyo po ba siya? Okay. Pinakain niya si Propeta Elias, tama po ba? Okay. Nakita naman natin. Sa dinami-daming pwedeng puntahan ni Propeta Elias, mayayaman sa lugar na yun. Doon pa sa babaeng balo na isang dapat na arena na lahat. Kapatak na lang isang meron siya. Kung titingnan natin mga kapatid ko sa Panginoon, minsan, yung mga mahihina hindi natin pinapansin. Pero hindi natin alam, sa kanilang kahinaan, nakikita natin ang ating kalakasan. Subukan mong humayo. Sabi nga ni Pastor Ates, nakikita niya yung iba't ibang problema. Totoo po yun. Uuwi ka nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil nakita mo yung pag-iingat ng Diyos sa iyo. Pumunta kang hospital. Mag-pray ka sa mga may sakit, sa mga ooperahan na sa mga anumang kalagayan nila sa hospital. Makikita mo napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Dahil hindi ikaw ang nakahiga. Hindi ikaw ang may sakit. Amen. Yung mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga kahinaan nila, nakikita natin patuloy ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kahinaan natin, okay, marahil magiging kalakasan nila. Sa kalakasan nila, ang kahinaan nila ay magiging kalakasan natin. Pero mga kapatid ko, lumapit lang tayo sa Diyos. Kailangan natin ang kanyang presensya. Pag tayo nanghihina na, kailangan natin magpa-restore. Na? Okay? At maging instrumento tayo ng Diyos na tumulong sa mga mahihina. Lalo na sa mga nawawala na ng pag-asa, comfort them. Okay? Nasa atin ang buhay na pag-asa. Kung pakiramdam mo, kapatid, na ikaw mismo yung nanghihina, lapit lang tayo. Join ka sa mga gawain katulad ng ginagawa natin yung umaga. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang pinakamalagang bagay sa buhay ay hindi sa dami ng ating ari-arian o kakayahan o tagumpay. Ang pinakamahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin ay yung aral na narinig natin ngayon, ang presensya ng Diyos. Kung kasama natin ang Panginoon, tiyak ako, may kapayapaan tayo sa gitna ng bagyo. Tiyak ako, may lakas tayo sa gitna ng kahinaan. Tiyak ako, may pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok. Kaya mga kapatid, salamat dahil patuloy natin hinahanap araw-araw ang kanyang presensya sapagkat naroon ang Diyos. Naroon din ang kanyang kapangyarihan, pag-ibig at tagumpay. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.